Praise the Lord. Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat o God sa pagkakataon na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Maging sa salita mo, Diyos, na amin nga pong pag-aaralan. Dahil tunay po, napakadakila mo o God at makapangyarihan ng iyong salita. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakakulang po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. Kasi inawid lang natin kanina, sabi natin, for you are great. You do miracles so great. Praise the Lord. So this afternoon, ang atin din pong pag-uusapan, it is about what were the miracles of Christmas. So yun po yung ating topic this afternoon. Kasi alam natin na tunay na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, gumagawa po siya ng himala at napakarami pong miracles ang nangyayari sa buhay po natin. Hindi man natin ito napapansin, pero alam po ninyo mga kapatid, paggising po natin sa umaga, milagro po yun eh. Kasi nakabangon tayo. So praise God. So our text is found in Luke chapter 2 verses 1 to 20. So, alam po natin na itong month na ito, talagang busy-busy ang mga tao. Ang mga Pilipino na, pag nag-umpisa ng nag-birth ang buwan, ay makikita na natin na maraming mga decorations, pag-hilig sila. At usong-uso sa bansa natin na yung bang tinatawag ng Christmas decoration. Pero pagdating natin dito sa Hong Kong, parang kundi lang na nakikita natin. Hindi natin alam kung meron pa bang malaking Christmas tree dyan sa Central, sa may Blackman. Kasi dati meron, di ba? So I'm not sure kung naglagay sila ngayon o wala. But anyway, no? Alam po natin na sa isang mananampalataya, every day is Christmas in our life. So our text is found in Luke chapter 2, verses 1 to 20. So, basahin po muna natin ang verses 1 until 7. Okay, sabi niya. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. Yan, sabi ko dyan. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. So, maging noon, talagang kinukuha na po yung census, alam natin yan. Diba? Pati nga rin sa Pilipinas, kaya alam nila, or alam ng mundo, kung ilan ang populasyon sa isang bayan, maging sa baryo, isn't it? No? May mga census na nangyayari. So, ganito po ang nangyari during that time. And verse 3, sabi dyan, and everyone went to his own town to register. Kaya di ba may mga registration tayo. Kaya pag butusan, ay kinakailangan na kung saan ka naka-register doon. Kaya tingnan po ninyo, kahit na mga Pilipino tayo dito, pag nagkataon na nagbakasyon ka at butusan sa Pilipinas at naka-register ka dito, hindi ka qualified. Naranasan ko yan kasi yung last na nabutusan, 3 years ago, di ba? 3 years ago, tamang-tamang lockdown noon. Na-lockdown ako sa Pilipinas, kaya hindi ako nakapag-botos. So, ganun yung sitwasyon na nangyayari. So, dito, and everyone went to his own town to register, kailangan yan. And then verse 4, sabi ko dyan, so Joseph also went up from the town of Nazareth and Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. Kaya alam po natin ang ating Panginoong Jesus, He is in the lineage of David, which is, it was prophesied already na sa angkan po ni David, doon manggagaling ang King of Kings, which is dumating na po ang time na ito. So during that time, sabi diyan, ipinanganak ang ating Panginoong Jesus and Bethlehem. And then verse 5, sabi po diyan, he went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. And then verse 6, sabi diyan,
while they were there, the time came for the baby to be born. And then in verse 7, sabi niya dyan, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn. So, makikita po natin dito that although he is a son of God, pero ang kanya pong kapanganakan sa mundong ito ay talagang ibang-iba. No? Buti pa tayo nung tayo pinanganak sa mukas siguro, sa ospital, or di kaya, at least may bahay, di ba? Pero makikita po natin dito na nung ipinanganak ang ating Panginoong Jesus sa mundong ito, in a manger, sabi dyan, no? Na kung tutuusin, ito ay tirahan ng mga hayop. So, napakahamak po ng kanyang kapanganakan. So, ang makikita po natin dito is that one of the miracle of Christmas is that the miracle of humble birth. The miracle of humble birth. Kasi yung kanyang kapanganakan po ay naiiba. No? Na kung atin pong titingnan sa mundong ito, kahit papaano pag nanganak ang isang tao, inaalagaan nila. Especially nowadays, isn't it? Na kung manganak talagang handang-handa kasi malapit na nga siyang manganak. Pero ang ating pong kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, nandun po na He experienced the miracle of humble birth. Bakit po natin sinasabing miracle of humble birth? Because He came because it is this world. Na kung tutuusin, dumating siya. Although this world ay mundo niya, sa Kanya. Remember, everything was created in Him. Ginawa ang lahat-lahat para sa Kanya. Pero tingnan po ninyo, para sa Kanya, pero nung siya ay sinilang sa mundong ito, bakit kaya hindi doon sa palasyo, na talagang magagandang mga gamit, supposed to be, ganun sana, isn't it? Pero kabaliktaran. Kaya nga po yung mga Hudyo, they don't believe that Jesus is the Messiah, which is, until now, marami pa sa kanila yung hindi naniniwala. Kasi nga nung dumating sa mundong ito, ang Panginoong Jesus ay opposite ba doon sa ini-expect nila? Ang alam nila, darating siya na isang mayaman, darating siya na naiiba, na may kapangyarihan sa buong mundo. Pero makikita po natin dito na ang ating Panginoong Jesus, He just an ordinary. Nung siya po ay naging tao sa mundo ito. He came because it is His world. Dumating siya sa mundong ito dahil sa Kanya po, ginawa po ang mundong ito para sa Kanya. John chapter 1 verse 10. Sabi po dyan sa John chapter 1 verse 10. He was in the world. And though the world was made through Him, o tingnan po ninyo, ginawa po ang mundo para sa Kanya. No? The world did not recognize Him. Hindi po nila nakilala. Hindi po nila nakilala ang ating Panginoong Jesus. So, actually, ganyan po ang sitwasyon dito sa mundo, isn't it? Na kung mahirap ka lang, ordinary ka lang, hindi ka nila pinapansin. Pero pag alam nila na medyo may pera ka, may pinag-aralan, may posisyon, ay marami na mapansin sa'yo. So, ordinary po yung kanyang naging buhay. Kaya kung tutuusin natin, parang baliwala. At hindi nila sukat akalain na dumating na pala sa mundo, isinilang na ang anak ng Diyos. Another is that He came to redeem the world. Dumating po ang Panginoong Jesus dito sa mundong ito. Hindi lamang ang mundong ito ay ginawa para sa Kanya, kundi, sabi niya dyan, He came to redeem the world. Pag sinabi po natin redeem, ayan, kinakailangan na meron siyang gagawin, tutubusin niya ang mundo. Yan, redeem. Tutubusin niya ang mundo. Isaiah chapter 9 verse 6. Sabi po doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on His shoulders.
And He will be called Wonderful Counselor. Kaya tinatawag po siyang Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Bakit tinawag na Everlasting Father? O kasi minsan nakukonfuse tayo. O tingnan ninyo yan. Yung verse na yan, sinasabing si Jesus, He is an Everlasting Father. Bakit po dito makikita natin that He is Everlasting Father? Kasi nga, dumating sa mundong ito ang anak ng Diyos. So sa pagiging anak niya ng Diyos sa mundong ito, nandun po na inihayag niya kung sino ang Diyos Ama. That's why He is called the Everlasting Father. Pero remember, there is Father God, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Pero nang siya po ay naging tao sa mundong ito, sa pagiging tao niya at the same time ay pagiging Diyos niya, nandun po na ipinakita niya kung sino yung Ama sa kanyang buhay. No? Marami kasi ang nakukonfuse dito eh. Kaya nga may mga tinatawag na born again na they are oneness. Sasabihin nila, oh, siya rin ang Diyos Ama, siya rin ang Diyos Anak. Tingnan ninyo. Sabi diyan, iisa. Kung nakita mo ang Ama, nakita mo ang Anak. Pero if you're going to analyze yung mga verses na makikita natin doon, after that, sasabihin ulit doon na we, naging plural agad. Naging, makikita mo doon na hindi lang nag-iisa yung nagsasalita na naman. Kaya nga, sa mga DTC class, di ba, napag-aralan natin yan. That's why we believe in one God, God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. And He is also the Prince of Peace. Sabi dyan. Micah chapter 5 verses 2 to 3. Sabi po niya sa Micah chapter 5 verses 2 to 3, But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Verse 3. Therefore Israel will be abandoned until the time when she who is in labor give birth, and the rest of his brothers return to join the Israelites. So, dito makikita po natin that it was prophesied already na darating ang time na magiging tao ang anak ng Diyos. At tunay po, merong reason, may purpose, sabi natin, in order to redeem. May gagawin siya. At kailangan, walang iba kundi ating Panginoong Hesus lamang po. Siya lamang po yung tanging kaparaanan upang ang mundong ito ay ma-redeem. Magkaroon po ng bayan. No. At titingnan po natin mamaya. Okay. Another is that, He came because He is the bread of life. Naniniwala po tayo that Jesus Christ, He is the bread of life. Sabi diyan sa John 6 verse 35. Sabi niya, Then Jesus declared, I am the bread of life. Oh, bread of life. He who comes to me will never go hungry. And he who believes in me will never be thirsty. Hindi po literal na kung meron tayong Jesus, hindi na tayo magugutom. Kumakain din po tayo kasi kung hindi tayo kakain, physically, naturally, ay mamamatay tayo. Pero ito po, ang inihahayag po ng Panginoon, it is in spiritual things. Kaya nga mga kapatid, pansinin po ninyo, noong tayo ay nagkaroon ng Kristo sa buhay natin, it seems na parang naging kumpleto. Kung meron kang hinahanap noon, pero ngayon parang nararamdaman mo, nagiging kumpleto ka. Tinatawag na, there is satisfaction of our soul. Nahanap ba natin yung parang kulang noon? Hindi ko lang po alam if you experience it. But for me, no, nandun na talaga na-experience ko. Noon, parang hindi ka kontento sa buhay, may hinahanap ka. Pero nung dumating si Jesus at totally na isinabit yung buhay sa Kanya, naramdaman mo na yung hinahanap mo ay nandyan na pala at wala ka nang hahanapin pa.
So tunay po that Christ is the sustenance that nourishes spiritual life. Na siya po kaya sabi that He is the bread of life. Christ is the sustenance that nourishes spiritual life. Sa kanyang salita, di nga, sabi nga natin, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi higit sa lahat sa mga salitang namumutawi sa kanyang mga labi. So tunay po mga kapatid, pag may Jesus na naghahari po sa buhay natin, makikita po natin na talagang may pagkakaiba ang may Jesus at walang Jesus sa kanyang buhay. Kaya tulad ngayon, day off, di ba? Mas mabuting pumunta sa kanyang presensya, no? Part of our life. Kung nag-day off tayo at hindi tayo pumunta sa kanyang tahanan, parang kulang yung buhay natin. Isn't it? No? Parang hindi siya nagiging kumpleto. No? Kahit sasabihin mo, oh, may pupuntahan muna ako, pero wala eh. Hindi ka rin mapakali. No? Talagang yung paa mo ay dadalhin ka rin doon. And then kung natapos yung serbisyo, at least kung ikaw ay umalis na, parang okay na kasi nilibin ako sa Panginoon, nagpuri ako sa Kanya, naginig ako ng kanyang salita, parang okay lang. Pero kung subukan mo kaya na totally na hindi ka umattend, there is something, parang nagigilty ka, no? Parang nagiging bugnutin ka, no? Iba yung feelings mo, iba yung emosyon, isn't it? Na ganun yung sitwasyon. Because, nandun na sa buhay mo, isinali mo na si Kristo. Pero yung mga compromiser, hindi nila maunawaan. Kasi darating man sila sa presensya ng Panginoon, hindi, okay lang. Hindi nila makita yung distinction. But for those na tunay na gustong maglingkod sa Panginoon, makikita mo kapatid, mahahalata mo na there is something pag nakulang sa buhay, pag hindi ka nakapakinig at nanilbihan sa Kanya tuwing day off. Kaya di ba nai-enjoy natin? Nai-enjoy po natin. Maraming among nagsasabi, hindi ba kayo nagsasawa tuwing day off? Sa simbahan na lang, kasi may kapatid tayo. Na yun daw yung sabi ng kanyang amo. No? Na every time na day off, nasa simbahan. Hindi ba daw nagsasawa? Hindi po nakakasawa kasi alam natin that in the presence of the Lord there is joy. In the presence of the Lord there is satisfaction. At yun nga yung nagpapalakas, kung pwede lang sana nasabihin sa mga amo, no? Lalo na yung may mga among hindi mo maintindihan ng ugali, maaari mong sabihin sa kanila, magpasalamat ka amo, pumupunta ako ng church. Kung hindi ako pumupunta ng church, baka matagal na kitang iniwanan. Muntik na natin sabihin din sa mga but because, no, na nandun, and then, pagpunta natin sa church, gumagaan yung ating pakiramdam, sa salita ng Panginoon na ating napapakinggan, yun yung nagpapalakas, yun yung nagbibigay inspirasyon sa buhay natin. Kaya tayo nakakatiis, kaya tayo nakakapagtagal. Subukan mong umuwi ng Pilipinas at medyo matagal. No? Mamimiss mo rin ang Hong Kong sa mga sanay na. Di ba? Kasi iba talaga pag lalo na pag nasanay ka na, no, na kahit na mahirap ang buhay minsan dito sa Hong Kong sa pagiging kunyan, pero pag nasa Pilipinas parang lalo na pag wala ng laman ng bulsa. Kung bakit ba naman, di ba? Magtatrabaho ka ng 2 taon dito, mag-iipon. Pag uwi mo sa Pilipinas, 2 linggo lang po, gusto mo ulit bumalik. At saka parang napaka-iksip ng panahon yung 2 taon, di ba? And then, yung ipon mo ng 2 taon, gagamitin mo lang sa loob ng 2 linggo, 3 linggo, pero nagiging kontento. Kasi ganon ng ganon yung buhay. Hanggang sa hindi mo na mamalaya, dekada ka na, senior ka na pala. So, sabi nga, that's like, ganyan lang ang buhay. Kung yung iniinom ng Coke, di ba? Nakalagay doon, Coke adds life. But praise the Lord, kasi alam po natin na ibang-iba po pag tayo naglilingkod sa Panginoon. Okay.
Another is that He came to obey and to do the will of God. Yan ang isang rason. Dumating ang ating Panginoong Jesus to obey and to do the will of God. Ano po yung heart of the Bible? John 3:16, the heart of the Bible. Sabi diyan, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So dito makikita po natin na tunay po ang pagmamahal ng Diyos sa mundo, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At sabi natin kanina, ang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, naging hamak po ang kanyang kapanganakan. Makikita po natin dyan. Pero in spite of that, yung kanyang obedience, hindi niya sinabi sa ama na, anak mo ako, papupuntay mo ako dun sa mundo. Sinabi mo pa naman na ang mundo ay ginawa mo para sa akin. And then pupunta ako doon, isisilang sa sabsaban, and then darating yung time, ipapako ako sa cross. Ganyan ba ang anak? Sana ganun di ba? Pero hindi. Kasi He is willing, yung kanyang obedience, mga kapatid, to do the will of God. Okay. So, the miracle of Christmas is that may Kristong isinilang sa mundo. Pag walang Kristong isinilang sa mundo ito, of course, walang Christmas. Walang Christmas. Kaya nga may Christmas celebration dahil ang mundo ay naniniwala sa kapanganakan ni Kristo. So kung hindi ipinanganak si Kristo, wala pong celebration ng Christmas every year. So dito makikita po natin, there is something there. So, merong milagro doon, mga kapatid. At hindi lang basta-basta. No? Na kung titingnan natin, even right now, kung iisipin po natin, ang mundong ito, everywhere, every place, they are celebrating December 25 as the birth of Jesus Christ. Pero hanggang doon lang sila. Nakikipag-rejoice sila. Some of them, they celebrate, merong mga exchange gift din, may mga masasarap na pagkain, pero hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Hindi nila lubusang maunawaan. Bakit nga ba may Kristong isinilang sa mundong ito? But for you and for me, naiintindihan natin, nauunawaan natin kung bakit kinakailangang isilang sa mundong ito ang anak ng Diyos. So, ito po ay isang himala, mga kapatid. Kasi kung tutuusin po natin, no? He came from heaven, He came down on earth. Galing sa langit, pumunta sa lupa. Tinanggihan sa bahay, panuluyan, pero sa langit, welcome na welcome siya, isang it. Nung isinilang sa mundong ito, hamak lamang po yung kanyang kapanganakan. Pero sa langit, welcome na welcome siya. Sanggol pa lang siya, he was rejected by King Herod. Nireject na siya ni King Herod, kaya nga yung kwento doon sa 3 wise men, sa 3 magi, di ba? Sabi ni King Herod, pag nahanap ninyo yung tinatawag na baby Jesus, no? Bumalik kayo sa akin. Sabihin din ninyo at para ako'y makapagpuri sa kanya. Pero yun pala, no? Gustong mang-deceive ni King Herod. Kasi tingnan po ninyo, nung hindi po bumalik ang mga magi na ito kay King Herod, ano yung kanyang ginawa? Lahat ng bata na ang edad ay 2 years old pababa, ipinapatay ni King Herod. So, makikita po natin dito na sanggol pa lang siya, he was rejected by King Herod. Tinitingala sa langit, pero siya po ay pinuputya sa lupa.
Yan ang naging status ng ating Panginoong Jesus. So makikita po natin dito, the miracle for the fulfillment of time. Yan ang yung number 2 natin. Number 1 natin kanina ng milagro is that the miracle of Christmas, may Kristong isinilang sa mundo. Yan ang milagro po ng Christmas. May Kristong isinilang sa mundo ito. Okay. Number 2 natin, the miracle for the fulfillment of time from verses 8 to 20. Okay, tuloy natin doon sa ating text. Let's go back to verse 8 and Luke chapter 2. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. Verse 9. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Verse 10. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Kaya nga po, good news, diba magandang balita? Anong magandang balita? Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Praise God. So, dito makikita po natin mga kapatid, no, na from here, balik tayo dun sa verse 10. Yung verse 10, there is great joy na makikita natin dyan. Great joy for the people. Nung malaman po nila ang good news, and did you know that it's one of us? Upon hearing the good news, there is joy. Kaya nga po even right now, meron pong kagalakan na naghahari sa puso natin, na nagpapatunay na mayroong Kristo sa buhay. Kaya yun po yung palatandaan. Kasi mayroong joy. Ito nga, sabi nga dyan, literal, na talagang sinabi dyan, I bring you good news of great joy that will be for all the people. No? Na kung tutuusin, no? Hindi pa man tayo sinilang mga kapatid, kasali na tayo dito sa sinasabing people. No? That will be for all the people. Kasali na tayo. Kasi nung napakinggan natin ang good news, nandyan po ang kagalakan, which is talagang damang-dama natin ang kagalakan na ibinibigay ng Panginoon. Kaya nga sabi natin, yung preaching last Sunday, tinuro ko yung gift of God. Nasabi ko yung gift of God na tinanggap natin when we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Every day na ginagawa natin, nagdi-discover tayo. Kasi yung gift na hawak natin, hindi lang iisa, kundi marami. At habang tayo nabubuhay sa mundo ito, especially when we obey the Word of God, ang ginagawa natin, binubuksan natin. Kaya merong mga pagpapala, kaya nga may mga testimony sa buhay natin. At ang gift na yan ay titigil lamang po tayong bubuksan ang gift na yan pag nakunat ang dalawang paa. So, ibig sabihin, every day in our life, kapatid, merong regalo na hawak-hawak ang bawat isa sa atin. Kaya kung tayo po ay naglilingkod sa Kanya, especially nag-obey sa Kanya, ang daming pagpapala ay bukas ka sa gift na yan. Hindi nauubos pa yung laman. No? Hindi siya nauubos every time. No? Na may ikaw ay sumusunod, andyan na naman, bukas mo na naman, another blessing na naman. Mamaya, blessing na naman. Kaya marami pa po. Kaya nga sabi ko po last Sunday, na pag tumigil ka sa paglilingkod, stop na rin po yung gift, hindi mo na mabubuksan. Kaya sana tuloy-tuloy lang po tayo. Kahit na anong testing, anong trials ang dumating sa buhay, para sa ganun, continuous. Amen. At saka lang po tayo hihinto pag nag-graduate na po sa mundo nito. Kasi yun na yung finally. So, praise the Lord. Ito po sana yung prinsipyo na maunawaan ng tao sa mundo nito.
Kasi kung makikita po natin, maiintindihan, napaka-basic niya. Na kung malalaman ng tao, nandun sana na, uy, ganun ba? Ang ganda pala. So praise the Lord. Dahil sabi ko nga, God opened our spiritual senses. So sa pagkakabukas na lamang po ng ating mga spiritual senses, kapatid, pinagpala na po tayo di hamak. Kaya sabi natin, kahit na wala kang pinag-aralan, as long as may Kristo sa buhay, talo mo pa ang nag-cum laude, nag-magna cum laude, na walang Kristo sa kanyang buhay. So, dito makikita natin, okay. At dyan sa verse 11, sabi niya, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Savior has been born. And Luke chapter 2, pumunta po muna tayo sa mga supporting verses natin, bago natin ituloy yan. Luke chapter 2, 21 to 24. Sabi po dyan sa Luke chapter 2, 21 to 24, on the 8th day when it was time to circumcise him, he was named Jesus, the name the angel had given him before he had been conceived. Verse 22. When the time of their purification according to the law of Moses had been completed, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord. Ritual po kasi ito na ginagawa nila noon. Okay, verse 24. And to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves or 2 young pigeons. So yan po yung ginawa po nila nung isinilang po ang ating Panginoon Jesus. Luke chapter 2 verse 42. Jump to verse 42. When he was 12 years old, they went up to the feast according to the custom. Kasi kung babasahin po natin yung kwento po ng ating Panginoon Jesus sa pagiging baby, isinilang siya, and then nung siya ay naging child, in the time of King Herod, and then after that, when he was 12 years old, ayan, ito yung mga naisulat po with regards to him. When he was 12 years old, they went up to the feast according to the custom. Verse 52, sabi ulit dun sa verse 52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. So dito po, ganyan po yung naging buhay po ng ating Panginoong Jesus. Although, sabi natin kanina nung isinilang siya, napakahamak ng kanyang pagkakasila. Siya lamang po ay naging anak ng isang karpintero. Ordinaryo ang kanilang buhay. Pero nung siya ay lumaki, sabi diyan, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. So meron siya talagang kakaibang katalinuhan na talagang kahit na ganun yung kanyang buhay, pero iba siya. There is something on him. And then, in Galatians 4, verses 4 to 7, okay, sabi po dyan sa Galatians 4, verses 4 to 7, but when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under law, okay, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons. Verse 6. Because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. And verse 7, so you are no longer a slave, but a son. And since you are a son, God has made you also an heir. Ibig sabihin, tagapagmana. So praise the Lord. Na kung atin pong titingnan dito mga kapatid, na tunay po ng ating Panginoong Jesus, nung dumating siya sa mundong ito, sabi natin ordinaryo, pero on the other hand, meron siyang ginagawa spiritually. Spiritually, may nangyayari. So, praise the Lord. No? Kaya salamat kay Lord
Dahil ikaw at ako ngayon ay ganap ng isang anak ng Diyos because we have the Spirit of God. At yan yung nagpapatunay na tayo po ay mga anak ng Diyos. Okay. Go back to verse 12. From verses 12 and until 20 na basahin natin. Okay. Diyan sa verses 12 to 20, sabi niya, "This will be a sign to you. You will find a baby, wrapped in clothes and lying in a manger." Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests." Verse 15. When the angels had left them and gone to heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." Verse 16. So they hurried up and found Mary and Joseph and the baby, who was lying in the manger. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Verse 19. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Verse 20. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. So tunay na tama yung sinabi ng anghel. Kaya talagang nakita nila, nadatnan nila na isinilang nga ang ating Panginoong Jesus during that time, and He is there with the manger, sabi nga. So, dito makikita po natin mga kapatid na the miracle of Christmas is that na born again ka. Milagro, kapatid. Kung bakit po tayo na born again. Nicodemus doesn't understand what is born again. Sabi doon, unless a man is born of water and the Spirit, he cannot see the kingdom of God. Sabi ni Nicodemus, paano ako maipapanganak na muli? Itong tanda kong ito, pwede ba akong bumalik sa sinapupunan ng aking nanay? Imposible, isn't it? So yung mind po ni Nicodemus, hindi niya maintindihan. But praise the Lord for us. Naiintindihan natin, kaya nga po, tayo ngayon na tumanggap kay Kristo at nag-submit ng water baptism, tayo po ay na-born again. And this is another miracle of Christmas. Kasi kung walang Jesus na isinilang sa mundong ito, wala din pong born again, mga kapatid. So, purihin ang Panginoon. Amen. Because God opened our spiritual senses. Okay? John chapter 3, verses 3 to 6. Sige, basahin natin. Yan. And reply, Jesus declared, "I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again." Verse 4. How can a man be born when he is old? Kaya napakarami pong Nicodemus sa mundong ito. Sinishiran mo ng salita ng Panginoon, born again. Ay, paano ako maborn again? Kaya maraming Nicodemus. Kasi ito po ang tanong ni Nicodemus. No? And then sabi niya, surely he cannot enter a second time in his mother's womb to be born? Yan si Nicodemus. Verse 5, Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Kaya purihin po ang Panginoon dahil sa pagtanggap po natin kay Kristo, sumaatin ang Espiritu ng Panginoon. No? Lubusan po tayong na-born again when we submit to water baptism. Kaya kung meron pa pong hindi na water baptize sa atin, ayan, kailangan nito kapatid, kasi ito po ang salita ng Panginoon. Verse 6. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Kaya nga yung time ng ating
water baptism, ito yung kino-consider po natin spiritual birthday. That's why we have 2 birthdays in this world. Ang birthday, natural birthday natin nung tayo isinilang sa mundong ito. At yung time ng ating water baptism, that is our spiritual birthday. Kaya siguraduhin po natin na meron po tayong 2 birthday sa mundong ito. Kasi kailangan, unless a man is born of water and spirit, he cannot see the kingdom of God. So that is, mga kapatid, na masasabi natin na it's a miracle. Milagro po ng Christmas. Kasi nga, kung walang Jesus, sabi natin, walang Christmas. Kung walang Jesus, walang born again. Walang born again po na tao sa mundong ito. At kung walang born again, ibig sabihin, ang tao ay papunta sa destruction. But praise the Lord, dahil tunay po na may ginawa ang ating Panginoong Jesus sa mundong ito. Kaya, ang gagawin po natin is that maglingkod sa Kanya. Amen. Yes. Wala na po tayong pipiliing iba. Wala nang option. Kundi ang maglingkod sa Kanya. At alam natin na habang tayo naglilingkod sa Kanya, more miracles awaits for us. No? Marami pa pong milagro ang darating sa buhay po natin. Kaya napakainam at napakaganda, kapatid, na hayaan po natin kikilos si Kristo sa buhay natin. So, being a Christian, ano ngayon ang dapat po nating ialay kay Kristo? Yan po ay isang katanungan na sasagutin po ng bawat isa sa atin. Now that we come to know the miracle of Christmas, sabi natin kanina, 2 lamang po yung makikita natin dito kanina na binanggit natin na miracle po ng Christmas. No? Ano yung number 1? Sabi natin kanina na miracle po ng Christmas? May Kristong isinilang sa mundong ito. At ang pangalawang miracle ng Christmas ay yung na-born again tayo. 2 lamang kung isasampak natin. No? Na-born again. Praise the Lord. So ang tanong, now that we come to have Jesus Christ in our life, ano naman ngayon mga kapatid ang dapat nating ialay sa Kanya? So ang ating conclusion, Romans 12 verse 1. Dito po tayo nagtatapos mga kapatid. And Romans 12 verse 1, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Kaya wag po natin kalilimutan mga kapatid, ang katawang ito, ang buhay natin, ang sarili natin, hindi na po tayo kundi si Jesus ang may hawak ng buhay natin. Kaya nararapat lamang po sa lahat po ng aspetos ng buhay natin, talagang si Jesus ang number 1. At alam po natin na kung tayo po ay mabubuhay sa mundong ito, na palaging kasama siya ang number 1 sa buhay natin, hindi rin po tayo iiwanan ng Panginoon. At dumating man ang mga testing, trials, bagyo sa buhay, alam natin na meron tayong Diyos na lalapitan at kakapitan at hindi po niya tayo iiwanan. Dahil ang pangako niya, He will never leave us nor forsake us. Kaya mga kapatid, no, sa ating pong buhay, I know that as a believer, of course, every day is Christmas in our life. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita, na minsan pa po, Panginoon, ipinaalala mo po sa amin, O God,
na meron pong milagro ang Christmas, Lord. At salamat, Lord, dahil meron pong Christmas, celebration of Christmas na kung saan ay ipinapaalala po sa amin, O God, na during Christmas ay tunay na isinilang ang anak ng Diyos sa mundong ito. At nang dahil din po sa Christmas, Lord, ang bawat isa po sa amin ay nakakilala sa iyo at naging born again. Ito po ay isang milagro, Panginoon. Dahil binuksan mo ang aming mga espiritual na pag-unawa, na lubusan po namin naunawaan at nalaman na anuman po ang buhay sa mundong ito, kailangan o Diyos na kasama ka sa buhay namin. Dahil ang mundong ito ay pag-aari mo, Panginoon. Lord, salamat o Diyos. At binigyan mo po ng pagkakataon ang bawat isa. Pinili mo po kami, Panginoon. Tinawag mo po kami mga anak mo right now, O God. Binigyan mo po kami ng Espiritu, Panginoon, Espiritong galing sa iyo, O God. Lord, salamat. Dahil kung kami po, Panginoon, wala po kaming magagawa, wala kaming kakayahan, Panginoon. Pero nang dahil sa iyo, O God, ang buhay po namin sa mundong ito ay kayang-kaya namin harapin. Dahil sinabi mo rin, O Diyos, sa iyong banal na salita, those who are born in God, they can overcome the world. Kaya salamat, O God, dahil alam po namin, O Diyos, na mapapagtagumpayanan po namin anumang klaseng sitwasyon ang magiging buhay po namin sa mundo ito dahil nandiyan ka. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko po sa iyo mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Balik po po sa atin.